Cheers! Narinig kong sigaw ng kaibigan kong si Harry habang nakataas ang hawak niyang kupita na mailamang alak. Nandito kami ngayon sa isang kilalang bar sa Quezon City. Kasama namin dito sa loob ng e-room ang dalawa pa naming kaibigan na si Rohan at Franco. Friday night at nagkayayaan ang magkakabakada para sa night out at mag-happy-happy. Of course, sa happy-happy naming ito hindi talaga nawawalan na babae. 3 taon ang matulin na lumipas simula ng ikasal ang pinsan kong si Kobe at ang first love kong si Nicole, at sa loob ng 3 na iyon masasabi ko na hindi pa rin ako naka-moved on. Hindi pa rin talaga mawala-wala ang pagkagusto na nararamdaman ko para kay Nicole. Ewan ko ba? Simula noong nakita ko ang babing iyon hindi na talaga siya waglit sa isipan ko. Alam kong kasalanan sa Diyos ang magpantasya sa babaeng pag-aari na ng iba, lalong-lalo na sa asawa ng kadugo ko, pero ano ang magagawa ko? Mahal ko si Nicole at sa tuwing nakikita ko siya kumakabog pa rin ang dibdib ko. Iba pa rin talaga ang epekto sa akin ng babaeng iyon. Cheers! Narinig kong sabay-sabay na bigkas ng mga kasamahan ko kaya kaagad ko na ding itinaas ang kopita na hawak ko na may lamang alak at pagkatapos noon walang sabi-sabing tinunga ang laman. Bottoms up! Akala mo uhaw na uhaw at wala man lang itinira kahit na isang patak. Pagkatapos namin tunggain ang mga laman ng aming kopita, sabay-sabay na kaming naupo sa couch kasabay noon ay naramdaman ko ang pagpulupot sa braso ko ng isang maharot na kamay. Brian, ako na ang maglagay ng alak sa baso mo ha, malanding bigkas niya kaya wala sa sariling napatitig ako dito. Nandito kami ng mga kaibigan ko sa loob ng bar pero sinisigurado ng may-ari ng naturang establishmento na malinis ang mga babaeng ibinibigay nila sa amin. Kaya lang dahil sigurista ako, wala sa sariling hinaplit ko ang kamay ng babae na nakahawak sa akin at masama siyang tinitigan. Get lost, galit kong bigkas. Kaya lang parang walang narinig na akmang muling lilingki sa akin, kaya lang mabilis na akong napatayo. Kaagad namang napatingin sa akin ang mga kasamahan ko. Ano ang problema, Brian? Ayaw mo ba sa kanya? Nagtatakang tanong ni Harry. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Mauna na ako sa inyo, malamig kong bigkas at mabilis na naglakad patungo sa may pintuan. Kagad ko namang naramdaman ang pagsunod sa akin ni Franco. Akala ko ba gusto mong maglasing? Bakit aalis ka kaagad? Seryosong tanong niya sa akin. Seryoso ko siyang hinarap. Nakalimutan kong bangitin sa inyo na may pupuntahan pa pala ako. Bawi na lang ako sa inyo next time. Enjoy, seryoso kong bigkas at mabilis na pinihit ang seradura at lumabas. Hindi na ako hinabol ng mga kaibigan ko kaya diretso na akong lumabas ng naturang bar at sinalubong naman ako ng 2 tao na palaging nakasunod sa akin kahit saan man ako magpunta. This way boss, bigkas ng isa sa kanila. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga at kaagad nang nagpatsiuna sa paglalakad. Simula noong naging broken-hearted ako, wala nang ginawa ang mga magulang ko kundi ang pasundan ako kahit saan ako magpunta. Kung mayaman ang pinsan kong si Kobe, mas hamak na mas mayaman ang mga magulang ko. Dahil iyon sa masipag kong ama na walang ibang inatupag kundi ang magparami ng pera. Gayunpaman, kahit na ganoon ang ama kong si Dominic de la Fuente, hindi pa rin naman siya nawawalan ng time sa amin. 5 kaming magkakapatid at lahat kami walang rekalamo kung pagmamahal at time ang pag-uusapan at doon ako bilib kay daddy. Kahit na gaano pa kaabala sa negosyo, talagang first priority niya kaming pamilya niya. Pagdating sa nakaparadang kotse, kaagad akong pinagbuksan ng isa sa mga tauhan ng pintuan kaya mabilis na akong sumakay. Prente akong naupo at isinandal ang aking ulo sa malambot na headrest. Medyo naparami na ang nainom ko kanina at nakakaramdam na naman ako ng pagkahilo. Sir, tumawag nga po pala ang mommy niyo sa akin kanina. Narinig kong sambit ni Manong Artemio, ang aking personal driver. Sinabi mo ba kung nasaan tayo? Seryosong tanong ko. Malalaman at malalaman niya din naman po kasi boss sagot niya naman sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Hindi na ako umimik pa. Yes, totoo naman talaga ang sinabi ni Manong Artemio, malalaman at malalaman ni mommy kung saan ako nagpupunta at sure ako na hanggang ngayon gising pa rin iyon para hintayin ang pagdating ko at tiyak ako na sermon ang aabutin ko nito mamaya. Ito din ang isa mga reason kung bakit ayaw kong magstay sa labas ng matagal dahil alam kong walang balak matulog ang pinakamamahal kong ina hangat hindi kami kumpleto sa bahay. Halos 10:00 na ng gabi at sa totoo lang guilty na din ako sa mga pinanggagawa ko sa buhay ko. Good evening mom, mahina kong sambit.
Naabutan ko dito sa loob ng living room si Mommy Trexie, habang halata na sa mukha ang pakainit. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi, Brian. Anong oras na? Wala ka ba talagang balak na ayusin iyang buhay mo, at kalimutan na ang nararamdaman sa mga taong hindi na pwedeng mahalin? Seryosong sagot niya na naman sa akin. Well, hindi ko na mabilang pa kung ilang beses niya nang nabanggit sa akin ang katagang ito, at halos memorized ko na nga eh. Mom, mga kaibigan ko lang naman ang kasama ko. Saka, ayos na po ako, naka-moved on na, pilit ang iting sagot ko sa kanya. Pinagtaasan lang ako nito ng kilay at padabog na tumayo. Kung talagang naka-moved on ka na, maghanap ka ng babae na pwede mong gawing girlfriend at ipakilala sa amin. Brian, tigilan mo na ang kakapantasya kay Nicole. Wala ka nang magagawa kundi tangapin ang katotohanan, lalo na at magkakaanak na naman silang dalawa ni Kobe, seryosong bigkas ni Mommy. Hindi ko naman mapigilanan ng mapakunot ang noo ko dahil sa narinig. Buntis ulit si Nicole, mahingkong tanong. Napansin kong kaagad na tumango si Mommy kaya lalong kinain ng matinding selos ang puso ko. Walang hiya, nakadalawa na kaagad sila habang heto ako. Nagluluksa pa rin ang puso ko dulot ng kabiguan. Napaka-unfair ng kapalaran sa akin. Sige na magpahinga ka na. Agahan mo ang gising mo bukas dahil kakausapin ka daw ng daddy mo, muling bigkas ni Mommy at tuluyan ng naglakad paalis. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga at napaupo na lang sa couch. Naiinis pa rin ako sa isiping buntis na naman si Nicole. Lintik ang pinsan kong iyon ah. Talagang sinunod-sunod niya pa talaga. Ni hindi niya man lang muna pinapahinga ang matris ni Nicole bago buntisin. Imagine, in 3 years, nakadalawang buntis kagad. Ang tindi ng agimat ng pinsan kong iyon. Sa nalaman kong iyon, wala sa sariling napatayo ako at naglakad palabas ng bahay. Mukhang ang balita ni Mommy ang magiging dahilan para hindi ako makatulog. No choice kundi ang magpahangin muna sa garden hanggang sa dalawin ng antok. Gustuhin ko mang kumuha ng alak sa wine storage hindi na maari dahil kapag malaman ni Mommy na nag-inom na naman ako, mas lalo akong malalagot. Ito ang mahirap kapag may nanay ka na pasimpleng bumanggera. Saktong paglabas ko ng bahay nang mula sa aking kinatatayuan, napansin ko ang pagtigil ng isang taxi sa tapat mismo ng aming service gate. Kaagad na napukaw ang atensyon ko doon, lalo na nang mapansin ko ang pagbaba ng dalawang babe na kaagad namang sinalubong ng isa sa 3 guards namin. Hindi ko pa mapigilan ang mapataas ng kilay ko nang mamukhaan ko ang isa sa 2 babaeng bumaba ng taxi. Wala sa sariling naglakad ako patungo sa service gate para makayusyuso. Manang Alda, sino iyang kasama mo? Alam na ba ito nila sir at ma'am? Narinig kong tanong ni Manong Henry. Isa sa mga nakaduty na guard ngayong gabi. Sasabihin ko pa lang. Sige na Henry, papasukin mo na kami, narinig kong sambit ni Manang Alda. Manang Alda ay isa sa maraming kasambahay na halos dito na sa pamilya namin tumanda. Naku, hindi po diyan Alda. Baka kami naman ang malalagot nito kapag pati iyang kasama mo papasukin namin. Alam mo naman na mahigpit na ipinagbabawal nila madam at sir na magpapasok ng mga outsider, narinig kong sagot ni Manong Henry. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga at mabilis nang naglakad palapit sa kanila. Anong kaguluhan ito? Seryosong tanong ko na nagpalingon sa lahat. Wala sa sariling napatitig ako sa babaeng kasama ni Manang Alda at hindi ko mapigilan ang mapakunot ng noo nang mapansin ko na balot ito ng jacket. Naka-face mask at halos hindi makita ang mukha dahil pati hood ng jacket ay inilagay niya din sa kanyang ulo. Nagmumukha tuloy ingot kaya hindi ko din talaga masisisi si Manong Henry kung bakit ayaw siyang papasukin. Nanaku ka kayo po pala Sir Brian. Good evening po, narinig kong sambit ni Manang Alda gamit ang pautal-utal niyang boses. Anong problema Manang? Seryoso kong tanong. Sir Brian, may kasama po ako, siya si Angela. Anak ng kapitbahay namin sa probensya, itinakas ko dahil muntik ng molestyahin ng ama-amahan. Walang preno ang bibig na bigkas ni Manang Alda. Hindi ko naman mapigilan ang magulat at muling napatitig sa kasama niya. Itinakas mo? Naku, Manang baka mamaya pati kami madamay dyan ha? Hindi pwede. Paano na lang kung hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang marinig ko ang pahikbi ng kasama ni Manang Alda? Halatang umiiyak na ito dahil yumuyugyog na ang kanyang balikat. Sa hindi malaman na dahilan hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng awa. Mamaawa na po kayo sa akin sir, wala na po akong ibang mapupuntahan, narinig kong bigkas nito sa kabila ng kanyang pag-iyak.
Wala sa sariling napatitig ako kay Manang Alda. Maawa na kayo sa kanya, sir. Pangako, hindi po kayo madadamay. Saka, kawawa naman ang batang iyan kung pabayaan ko lang. Sinasaktan na nga ng sarili niyang ina at ilang beses na din muntik ng maghahasa ng ama-amahan at tiyuhin niya, muling bigkas ni Manang. Sa totoo lang, nagulat din talaga ako. Hindi ko din kasi talaga akalain kung nag-exist ba talaga ang mga ganitong pangyayari sa buhay ng isang tao, pero isa lang ang sigurado ako, hindi nga pwedeng bumalik itong kasama ni Manang sa pamilya niya. Kung totoo man ang sinsabi ni Manang sa akin ngayon, kawawa naman pala itong dalagita na nasa harapan ko. Ayaw ko na pong bumalik sa impyernong lugar na yun, kaya maawa na po kayo sa akin. Maawa na po kayo sa akin. Umiiyak na muling bigkas ng kasama ni Manang Alda na Angela daw ang pangalan, kaya hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Akmang luluhod pa sana ito sa harapan ko, pero mabilis ko na siyang sinaway. Huwag mong subukan na gawin iyang nasa isip mo kung hindi ipapatapon talaga kita sa labas ng gate, istrikto kong bigkas. Lalo naman lumakas ang impit ng paghikbi nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Ewan ko ba hindi naman ako ganoon kamakaawin pero parang may kung anong matalim na bagay na tumutusok sa puso habang naririnig ko ang pagmamakaawa niya. Pakiramdam ko kasi tagos hanggang kaluluwa ko ang pagmamakaawa niya sa akin. Sa totoo lang, si Mommy pa rin naman ang magde-decide kung pwede bang mag-stay ang isang tao sa pamamahay namin or hindi. Wala din naman akong pakialam sa mga pumapasok na mga tao dito sa bahay dahil nasa kay Mommy lahat ng desisyon, lalo na sa paghahar ng mga kasambahay. Paano namin malalaman kung nagsasabi siya ng totoo, Alda? Wala ba talagang sabit yan? Saka bakit balot na balot siya? Baka mamaya may sakit sa balat iyan ha at mahawa pa ang mga amo natin, singit naman ni Manong Henry. Ang isa sa mga guard kaya naman hindi ko mapigilan ang muling mapabuntong hininga. Pilit ko ding tinitigan ang hitsura ng kasama nitong si Manang dahil palagi na lang nakayuko. Liban sa hood ng jacket balot na balot ang buong katawan na akala mo may itinatago. Angela, sige na anak, tanggalin mo na yung jacket at face mask mo para makita ka ni Sir, narinig kong utos ni Manang sa kasama niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng kilay at wala sa sariling muling pinagmasdan ang naturang babae, at hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway nang mapansin ko na dahan-dahan niya nang hinuhubad ang kanyang suot na jacket. Nag-umpisa siya sa pagtanggal ng hood ng jacket sa kanyang ulo at sinunod ang mga buttons nito. Nang tuluyan niya nang mahubad ang kanyang jacket, hindi ko mapigilan ang mapamura nang tumamapad sa paningin ko ang hitsura ng kanyang balat. Anong nangyari sa kanya? Patanong kong tanong kay Manang Alda. Pakiramdam ko bigla akong nilayasan ng isipirito ng alak sa aking sistema. Bigla akong nagising sa katotohanan kung gaano kaseryoso ang problema na nasa harapan ko ngayon. Wala sa sariling napalapit ako kay Angela at tinitigan ang kanyang braso na puno ng pasa kasunod noon ang dahan-dahan na pag-angat ng tingin ko at dumako naman iyon sa kanyang mukha na noon ay halos magkulay ube din ang pisngi. Putok ang labi nito at may black eye. Sabi ko naman kasi sa iyo kanina pa sir, palagi po iyan siyang binubugbog ng nanay niya. Minamaltrato ba kaya hindi niyo po talaga ako masisisi kung bakit ko iyan isinama dito sa Manila, sagot ni Manang. Hindi naman ako makapaniwala. Mabuti at nakayanan ng babaeng nasa harapan ko ang lahat ng pagmamaltrato na nangyari sa kanya, lamog na yata lahat ng skin nito Kung hindi kulay ube ang kanyang balat, nangingitim naman. Saka shit, ang payat niya. Halatang walang sustansya sa katawan. Fuck, bakit dito sa bahay mo siya dinala? Dapat idinerecho mo sa hospital, yamot kong sambit. Ni hindi ko talaga lubos na naisip na ganito pala ang hitsura ng babaeng kanina pa namin kaharap. Walang patid ang patulo ng luha sa mga mata nito na halos magdikit na ang talukap dahil sa pasa. Sir, maawa na po kayo sa akin. Promise si Mag, hindi niya na natuloy pa ang sasabihin ni Angela nang bigla akong nagsalita. Sa kotse, sumakay kayo ng kotse ngayon din, seryosong bigkas ko na labis na ikinagulat ng lahat. Po. Aalis po ba kayo ulit sir? Nagtakatang tanong ni Manong Henry. Wala sa sariling hinarap ko ito at seryosong tinitigan. Tawagan mo si Manong Artemio, sabihin mo na aalis kami ngayon din, bigkas ko at kaagad na sinenyasan si Manang Alda na sumunod sila sa akin. Diretso akong naglakad patungo sa sasakyan at hindi naman nagtagal ang paghihintay ko dahil dumating din naman si Manong Artemio dala ang susi ng kotse. Sa hospital tayo Manong. Emergency, seryosong bigkas ko.
Tumango naman ito at mabilis na sumakay sa driver's seat ng sasakyan at in-start kaagad ang makina. Stop crying. Dadalhin ka namin sa hospital para matingnan ng doktor ang mga pasa mo, seryoso kong bigkas kay Angela at ako na mismo ang nagbukas ng pintuan ng kotse at sinenyasan silang dalawa ni Manang na sumakay na. Noong una bantulot pa si Angela na sumakay pero nang tinanguan ito ni Manang Alda, kusa na din itong pumasok sa loob ng kotse. Samantalang hindi ko din maintindihan ang saril ko kung bakit ako nagkakaganito. Pwede ko naman utusan ang mga tauhan sa bahay na sila na ang bahalang magdala kay Angela sa hospital para matingnan ng mga espesyalista, pero hindi ko maintindihan ang saril ko kung bakit ako biglang nag-aalala ngayon. Siguro, dahil bigla akong naawa sa taong ni sa hinagap, hindi ko akalain na nakakaranas ng physical violence or baka naman dahil halos kasing edad lang siya ng nakababata kong mga kapatid kaya hindi ko talaga mapigilan ang makaramdam ng awa sa kanya. Pagdating din kasi sa mga nakababata kong mga kapatid, sobrang maalaga din kasi talaga ako. Liban sa kakambal kong si Brianna, may dalawa pa akong nakababatang kapatid na babae na sila Bella at Fiona at isang lalaki na si Daniel Jake or E. Itong si Angela, feeling ko kasing edad lang nila kaya siguro sobrang naawa ako sa kanya ngayon. Pagdating ng hospital kaagad namang inasikaso si Angela ng mga doktor. Mabilis siyang ipinasok sa loob ng emergency room para tingnan ang kondisyon. Manang huwag niyo po akong iwan ha. Nakikiusap ang bigkas ni Angela kay Manang Alda habang inaalalayan siya ng mga nurse patungo sa emergency room. Hindi ko naman mapigilan ang lalong makaramdam ng awa dito. Kitang-kita kasi sa mga mata nito ang matinding takot at feeling ko walang ibang pinagkakatiwalaan itong si Angela kundi si Manang Alda lang. Naman. Dito lang kami. Huwag kang mag-alala Angela, gagamutin ka nila, narinig kong sambit ni Manang Alda dito. Napansin ko pang napatitig sa akin si Angela bago siya tumalikod at sumama sa mga nurse na nag-assist sa kanya. Sa kanyang paglalakad palayo sa amin, napansin kong may iniinda itong sakit sa katawan. Hindi ko alam kung normal lang ba sa kanya ang maglakad ng paika-ika, pero parang may masakit sa mga paa niya na hindi niya lang masabi-sabi. Hindi ko naman makita kung ano iyon dahil nakasuot siya ng maluwang na pajama. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit ang dami niyang pasa? Nagtataka kong tanong kay Mang Alda nang kami na lang ang naiwan dito sa waiting area. Napansin ko ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata nito bago siya sumagot. Ang totoo po malayong kamag-anak namin ang nanay niyang si Angela. Nakapaasawa ng adik-adik at batugan kaya napabayaan niya na iyang si Angela. Palagi din sinasaktan at ilang beses na daw pinagtangkaan ng molestyahin ng stepfather at mismong tiyuhin niya, malungkot na sagot ni Manang. Narinig ko na kanina ang paliwanag niya tungkol sa mga nangyari kay Angela at hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Kung titignan kasi, napaka-inosente ng mga mata ni Angela. Ni hindi ko lubos na maisip na may mga tao pala talagang nagsasuffer sa mundo. Kagaya na lang ni Angela. Ilang taon na siya. Wala man lang bang nagmagandang loob sa lugar ninyo na tulungan siya para mademanda ang mga taong nang abuso sa kanya? Seryoso kong tanong. Dahan-dahan namang umiling si Manang Alda. Wala po sir . Lahat takot kay Baldo dahil kilalang ang siga sa lugar namin. Sakit ng ulo ng barangay at basagulero. Mabuti na lang talaga at malakas ang loob niyang si Angela, dahil sa tuwing silang dalawa na lang ng tatay-tatayan niya ang naiiwan sa bahay, mabilis na siyang umaalis. Iyon nga lang sa tuwing bumabalik siya ng bahay, sa bunot at sampal naman ang natitikman niya sa nanay niya, seryosong sagot ni Manang. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko ma-imagine na may mga magulang pala talaga na hinahayaan na ipahamak ang anak. Mabilis na lumipas ang mga oras. Lahat ng mga eksamin na gustong gawin ng doktor sa katawan ni Angela ay pinagawa ko na. Walang mas importante para sa akin ngayon kundi ang mapabuti ang kalagayan nito. Naumpisahan ko ng tulungan kaya lulubos-lubusin ko na. Kumusta siya Dosi? Kaagad kong tanong sa doktor na tumitingin kay Angela pagkalabas nito galing sa emergency room. Mr. De La Fuente, hindi maayos ang kalagayan ng pasyente. Maliban sa pasa, iniinda niya din ng pananakit ng kanyang balakang. Hihintayin lang namin ang resulta ng mga laboratories at physical exam bago kami makapag-decide sa mga susunod na gagawin sa kanya. Ngayon, isa lang ang nakita namin sa kanya, masayado siyang maraming bugbog sa katawan at mga sugat. Seryosong sambit ni Dos. Hindi ko naman maiwasan ang malakas na mapabuntong hininga. Gawin niyo po lahat ng makakaya niyo para sa ikabubuti niya, seryoso kong bigkas.
We will Mr. De La Fuente. Asahan niyo po na alagaan po namin ang pasyente. Inirerekomenda din po pala namin na matignan siya ng psychologist para sa intervention. Habang kinakausap namin kanina ang pasyente, napansin namin na takot siya, seryosong sagot ni Dose. Wala sa sariling napatango ako. Lahat ng pwedeng makatulong para maging maayos ang kalagayan niya, gawin niyo, kaagad kong sagot. Masusunod Mr. De La Fuente. Masyadong inpain ang pasyente dahil sa mga pasa at lamog sa katawan niya, kaya naman pinainom na namin siya ng gamot. Hayaan na muna natin siyang makapagpahinga. Ngayon, inirekomenda ko na kailangan niya ng ilipat ng kwarto, bigkas nito. Kaagad naman akong tumango. Okay, seryosong sagot at kaagad na nga akong nag-request ng kwarto para kay Angela. Walang malay ito nang ilipat sa private room at habang tinitigan ko ito doon ko mas na-realized kung gaano kalala ang sitwasyon niya. Mas naging visible na kasi sa balat niya ang kanyang mga pasa. Mula sa kanyang noo hanggang sa mga binti wala akong nakikita kundi mga pasa at sugat. Sariwa pa ang ibang mga latay sa kanyang balat na akala mo sobrang laki ng nagawa niyang kasalanan para i-torture ng ganito. Hindi ko alam kung paano niya nakayanan ang pagmamaltrato sa kanya, pero isa lang ang sigurado ako, sobrang fighter nitong si Angela. Ang sabi ng doktor, bukas pa siya magigising kaya naman pababantayan na lang natin siya sa mga nurse. Mag-uutos din ako ng ilan sa mga tauhan para bantayan siya dito sa labas ng kanyang kwarto. Sa ngayon, sumama ka na sa akin pag-uwi sa bahay dahil alam ko pong pagod din kayo sa biyahe, mahabang wika ko kay Manang Alda. Naawa na din ako sa kanya dahil halata na din kasi talaga ang pagod sa mukha niya. Salamat po sir sa tulong niyo para kay Angela. Sa totoo lang, habang nasa biyahe kami kanina, hindi din po ako makadecide kung saan siya dadalhin. Ayaw niya din kasing magpadala sa hospital dahil baka masundan siya ng nanay niya. Itinakas ko lang talaga siya sir. Kaya sariwa pa din ang iba pang sugat at pasa sa katawan niya dahil kakatapos lang siya bugbugin ng nanay niya. Paalis na ako ng bahay nang biglang dumating iyan, kaya wala akong choice kundi ang isama na lang, mahabang paliwanag ni Manang Alda. Hindi naman ako nakaimik kaya muli itong nagsalita. Nakakalungkot po kasi dahil kapag hindi ko siya naitakas, baka pagbalik ko sa probensya, wala na ang batang iyan. Heist, ni hindi man lang nakatungtong kahit high school. Napakawalang kwenta ng nanay ng batang iyan, muling himutok ni Manang Alda. Ramdam ko ang lungkot sa boses nito kaya naman hindi ko na din mapigilan ang makaramdam ng inis sa kung sino man ang mga magulang ni Angela. Nasabi ko na kanina, hindi naman talaga ako maawain na tao. Pakialam ko ba sa kapwa ko, pero sa nakikita kong sitwasyon ni Angela, hindi ko din naman kayang ipagsawalang bahala ang lahat. 17 pa lang pala ang batang iyan at tiyak ako na kapag ako ang magdala sa kanya sa hospital, maraming katanungan ang ibabato sa akin. Lalo na grabe talaga ang bugbog ni Angela sa katawan. Muling bigkas ni Manang Alda. Mukhang marami pa siyang gustong ikikwento sa akin na lalong magpapainit yata ng ulo ko. Kakaidlip ko lang yata nang magising na lang ako sa malakas na boses ng kapatid kong si Fiona. Umaga na kami nakauwi kanina at heto ako, antok na antok pa at wala pa sanang balak na bumangon. Kuya Brian. Gising na, narinig kong tawag ni Fiona sa pangalan ko at sinabayan niya pa ng paghila niya sa braso ko. Sino ba naman ang hindi magigising kung ganito kaingay ng kapatid mo? Isranan, ano ba Fiona? Inaantok pa ako. Istorbo naiinis kong sagot sa kanya. Parang walang narinig at patuloy pa rin siya sa paghila sa akin. Pinapatawag ka ni Daddy, malakas ang boses na sagot niya sa akin, kaya wala na akong choice kundi ang pilit na idilat ang namimigat ko pang talukap ng mga mata at dahan-dahan na bumangon. Bakit daw, naiinis kong sagot? Feeling ko may buhangin na nakadikit sa mga mata ko. Sobrang hapdi dahil sa matinding antok. I don't know. Babain mo na lang. Bahala ka, huwag mo nang hintayin pa na si Mommy ang aakyat dito sa room mo kung hindi mas malalagot ka lalo, seryosong. Sagot nito. Hindi ko mapigilan ang mapakamot ng aking ulo habang dahan na bumaba ng kama. Pasimple ko pang sinulyapan ang orasan na nasa nightstand at parang gusto kong mag-welga nang mapansin ko na halos alas 7 pa lang ng umaga. Siguro, umaga na naman kayo umuwi kagabi kaya puyat na naman po kayo no? Iyan, ganyan, puyat pa more. Inom pa more. Kasalanan mo naman iyan kung bakit hanggang ngayon broken-hearted ka Ang bagal mo kasing kumilos nang iinis na bigkas ni Fiona. Paligbaha sa bunso kaya kuhang-kuha niya talaga ang ugali ni Mommy. Mabunga nga din.
Wala sa sariling dinampot ko ang isang unan at ibinato sa kanya. Aray naman kuya. Ang sama mo talaga, narinig kong reklamo niya nang tamaan siya ng unan sa kanyang mukha. Na. Sige na bumalik ka na sa ibaba at sabihin mo kina mommy at daddy pababa na ako, nayayamot kong sagot. No. Hindi pwede. Sumabay ka na sa akin pababa. Wala akong tiwala sa iyo kuya. Baka mamaya pagbaba ko matulog ka ulit bigkas niya at parang wala lang na naupo sa gilid ng kama ko. Wala na akong nagawa pa kundi ang iling na naglakad patungo sa banyo para makaihi muna at makapaghilamos bago bumaba. Mamaya na lang ako maligo pagkatapos kong makausap si daddy. Pagkatapos kong gawin ang mga dapat kong gawin sa loob ng banyo, pumasok muna ako sa loob ng walk-in closet para makapagpalit ng komportableng damit. Cotton short at puting shirt ang napili akong isuot at pagkalabas ng walk-in closet hindi ko mapigilan ang mapataas ng aking kilay nang mapansin ko na wala na sa kama ko ang bunso kong kapatid na si Fiona. Nainip na siguro sa kakaantay sa akin, kaya bumaba na lang. Wala na akong choice kundi ang nagmamadaling lumabas ng kwarto. Diretso sa hagdan at tinahak ang way patungo sa dining area kung saan naabutan ko sila mommy at daddy pati mga kapatid ko na kumakain na ng breakfast. You relate? Kaagad na sita ni mommy sa akin pagkatapos kong batiin sila isa ng good morning. Naupo na din ako sa pwesto ko at naglagay ng makakain sa pinggan. Nabanggit nga pala ni Manong Henry kanina sa akin na may isinugod daw kayo sa hospital. Sino yun kuya? Kaagad namang tanong ni Ang lalaki kong kapatid na sumunod kay Bella. Kambal ang unang anak nila mommy at daddy at ako nga iyon at si Brianna, sumunod si Bella, pangatlo naman itong si at bunso si Fiona. Kasama ni Manang Alda kagabi. Binugbog daw ng mga magulang at stepfather kaya itinakas niya. Kaswal kong sagot pero sa totoo lang talagang kumukulo ang dugo ko tuwing naiisip ko ang kalagayan ni Angela ngayon sa hospital. Ang sarap balikan ng mga taong gumawa na yun sa kanya at isa-isang balian ng buto. May kasama si Alda kagabi. Nasaan na? Bakit wala siyang nababangit sa amin? Kunot noong tanong ni Mommy Trexie. Biglaan daw po kasi. Wala naman siyan balak na isama kaya lang kailangan niya na daw itakas dahil lumalala na ang sitwasyon noong bata, bigkas ko. Bata ang tawag ko kay Angela dahil mukha naman talaga siyang bata Sa payat niyang iyon, mas dalaga pang tingnan ang bunso kong kapatid na si Fiona na 15 years old pa lang. Okay, I will talk to her later. Kumusta ang kasama niya? Ano ang sabi ng doktor? Tanong ni Mommy. Nasa hospital pa rin po. Kung makita niyo lang po ang hitsura niya, maaawa po kayo sa kanya, seryosong sagot ko. Ganoon kalala ang kondisyon niya kuya. God, kawawa naman pala. Parang gusto ko tuloy siyang makita at mapag-aralan ang kaso niya, sabat naman ni Bella. Kumukuha kasi ito ng kurso na political science, kaya siguro interesado siya mga ganitong issue. Pwede mong puntahan sa hospital kung gusto mo. Naawa lang ako kay Manang Alda kagabi kaya sinamahan ko siya sa hospital, kunwari baliwala kong sagot. So wala kang tulog kung ganoon? Okay fine, kahit papaano sa loob ng 3 taon na wala kang ibang ginawa kundi ang magmukmok nakagawa ka din naman pala ng matino sa buhay mo. Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa batang kasama ni Manang Alda kagabi. Kami na ang bahala sa kanya, sagot naman ni Mommy. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Sabi ko ng kapag mga ganitong issue, kahit papaano malambot pa rin ang puso ni Mommy. Sa bagay, mahilig pala ito sa mga kawang gawa, kaya hindi nakakapagtaka na hindi talaga siya tutulong sa mga ganitong klaseng issue. Masakit. Masakit na po. Tama na. Tama na po, paulit-ulit kong bigkas habang pilit na umiiwas sa bawat hampas ng sinturon sa aking katawan. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa akong mag-exist dito sa mundo kung puro pasakit lang naman din ang mararanasan ko. Miss! Gising na. Miss, patuloy sa pagpatak ang luha sa aking mga mata ng isang boses ang narinig ko. Naramdaman ko din ang pagdampi ng isang malamig na bagay sa aking noo kaya dahan-dahan akong napamulat ng aking mga mata. Noong una, bahagya pa akong nasilaw sa liwanag na kaagad na sumalubong sa aking paningin. Miss? Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti naman at gising ka na, narinig kong sambit ng isang malambing na boses. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin at ganoon na lang ang gulat ko nang wala akong ibang makita kundi kulay puti. Narito ako sa isang parang silid na puro puti ang pintura ng dingding.
Malayong-malayo sa hitsura sa bahay na kinalakhan ko dahil sa tuwing nawawalan ako ng malay sa pambubugbog ni nanay, sa isang matigas na higaan at pawid na bubong ang una kong nasisilayan. Pero kakaiba ngayon, nandito ako sa isang lugar na hindi ako familiar at nakahiga ako sa isang malambot ng higaan. Although, ramdam pa rin ng katawan ko ang hapdi at kerot dulot ng pambubugbog sa akin, mas nanaig pa rin sa puso ko ang sama ng loob sa mga nangyari. Bakit hindi pa ako kinuha ni Lord? Dapat kinuha niya na lang ako para matapos na ang paghihirap ko eh. Miss? Sabihin mo sa akin, may masakit ba sa iyo? Medyo bumaba na ang lagnat mo, narinig kong muling bigkas ng boses babae. Wala sa sariing napatitig ako dito at kaagad na tumampad sa paningin ko ang isang babaeng nakasuot ng kulay puti. Nasaan po ako? Patay na po ba ako? Mahina kong tanong. Napansin kong napangiti ito sabay iling. Nako, nagdedeliryo pa yata kayo sa sobrang taas ng lagnat nyo. Saglit lang, check ulit natin ang temperature nyo, nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot ang noo nang dumako ang paningin ko sa isang babaeng nakatayo sa hindi kalayuan sa akin. Manang Alda, mahina kong sambit kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Magpahinga ka, Angela. Wala kang ibang pwedeng gawin ngayon kundi ang magpahinga, magpagaling at magpalakas. Narinig kong sambit ni Manang at mabilis na naglakad palapit sa akin. Wala sa sariling napahawak naman ako sa kanyang kamay. Sila nanay. Si Tio. Baka bigla na lang silang dumating. Natatakot po ako, Manang. Natatakot po ako, umiiyak kong sambit. Wala ka nang dapat pang ikatakot. Nakalimutan mo na ba? Tumakas ka na sa kanila. Nakatakas ka na, Angela, at hinding-hindi ka nila masusundan pa kahit kailan, mahinang sambit ni Manang sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapapikit. Nga pala ang layo ng binyahe namin para lang makalayo ako mula sa pagmamalupit sa akin sa mga taong nakapaligid sa akin. Matagal ang biyahe sa bus at sumakay pa kami ng taxi. Nandito na nga pala kami sa Manila. Malayo sa mga taong malulupit na walang ibang ginawa kundi ang pahirapan ako. Nagawin akong alila. Salamat po. Hindi ko na po kasi talaga alam ang gagawin ko. Manang, kung sakaling tanungin kayo ni nanay, huwag niyo na po akong ituro ha. Ayaw ko na pong bumalik doon. Pagod na po ako, Manang. Pagod na po ako, umiiyak kong sambit. Naman. Hinding-hindi ka na babalik pa kahit kailan sa lugar na iyon, Angela, kaya pilitin mong makabawi ng lakas ha. Nakausap ko ang mga amo ko at willing silang tulungan ka, nakangiti niyan sagot sa akin. Hindi naman ako nakaimik habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Nga pala, amo nga pala ni Manang Alda ang nag-insist na dalhin ako sa hospital nang makita niya nagkalagayan ko. Mabuti pa ang ibang tao na gawang magmalasakit sa akin eh. Kahit na first time lang akong nakita ng amo ni Manang Alda, tinulungan niya pa rin ako. Kahit na noong una parang nakakatakot siya. Para kasing istrikto at parang ayaw niya sa akin. Ano nga ba ang pangalan ng lalaking iyon? Brian? Sir Brian? Sana makaharap ko pa siya ulit para makapagpasalamat sa kanya. Pagkatapos makuha ang temperature ko ay kaagad na sinabi ng nurse na bumaba na nga pala talaga ang lagnat ko. Sinabi niya pa sa akin na halos 2 araw daw akong walang malay. Sobrang humina daw kasi talaga ang resistensya ko dahil sa sitwasyon ng aking katawan. May itinurok na gamot sa akin ang nurse at muli akong nakatulog. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, mas lalong nakakaramdam ako ng ginhawa. Siguro dahil sa mga gamot na ipinahid sa buo kong katawan. Ay! Gising ka na? Pwede ka na daw kumain, sabi ni Dulcie. Muli akong nagising na ang una kong nasilayan ay isang magandang mukha na nakatunghay sa akin. May matamis na ngiti na nakaguhit sa labi niya at nang tingnan ko ang kanyang kasuotan, napagtanto ko na hindi siya ang nurse na palaging nagbabantay sa akin. Sino po kayo? Nahihiya kong tanong. Lalong lumawak ang ngiti sa labi nito sabay patong ng kanyang palad sa noo ko. Sabi ni Mommy, damhin lang daw ang noo ng pasyente at malalaman na kung mailagnat pa ba. Mukhang okay ka naman na kaya pwede ka nang kumain. Nakangiti niyang sambit. Ngiting abot sa kanyang mga mata, kaya naman wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Hi! I am Fiona D. Nakangiti niyang bigkas. Mukha naman siyang mabait kaya lang dahil hindi naman ako sanay makiharap sa ibang tao, kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya.
Nahihiya ako dahil feeling ko hindi ko deserve na maging mabait siya sa akin. Saka, ano kaya ang ginagawa niya dito sa loob ng kwarto ko? Nasaan si Manang Alda? Angela, right? Don't worry, mabait ako. Bumaba lang saglit si Manang Alda para bumili ng makakain pero babalik din naman kaagad, nakangiti niyang muling bigkas. Hindi ko naman malaman kung ingiti din ba ako sa kanya or hindi. Nahihiya kasi talaga ako eh. Ang ganda niya kasi. Sobrang ganda niya. Sobrang kinis at puti ng balat niya. Malayong malayo sa balat kong lamog na yata sa kakabugbog. Bakit nga pala hindi nagsasalita? Masakit pa rin ba ang mga sugat mo sa katawan? Don't worry, ang sabi ng doktor mo, gagaling at maghihilom din iyan kaagad. Saka, nag-promise si mommy at daddy na hindi ka naman namin pababayaan eh. Angela, alam mo gusto kitang maging friend. Ako kasi ang bunso at lahat nga mga ate at kuya ko ay busy. So, wala akong nakakausap palagi sa buhay. Meaning to say, masyadong boring ang buhay ko, seryosong muling bigkas niya. Ewan ko ba kung nagbibiro or nagsasabi ba siya ng totoo, pero sa sinabi niyang iyon otomatiko akong napangiti. Aminado naman akong magaan ang loob ko sa kanya dahil mukha naman siyang mabait. Yes, mabait talaga siya dahil kung hindi siya mabait, hindi niya ako tiyagaan na kausapin. Salamat, Kimi kong sagot as kanya. Napansin kong kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya. So, friends na tayo, nakangiti niyang tanong sabay lahad ng kanyang kamay. Nahihiya naman akong inabot iyon. O negatibo 00 naman. Kung ano ang gusto niyo po Ma'am Fiona, nahihiya kong sambit. Ramdam ko kung gaano kalambot ng kanyang kamay. Malayong malayo sa kamay ko na patong-patong na yata ang kalyo, kaya naman kaagad na din akong bumitaw sa pakikipagkamay sa kanya. Sobrang nakakaasiwa kasi. Ma'am Fiona, are you serious? May magkaibigan ba na ma'am ang tawag, nanlalaki ang mga matang tanong niya sa akin. Papasensya na po. Mukha po kasi kayong mayaman kaya dapat lang po na igalang ko kayo, nahihiya kong sagot sa kanya. Narinig ko naman ang mahina niyang pagbuntong hininga bago sumangutango. Fine, siguro nahihiya ka lang sa ngayon, pero believe me gusto talaga kitang maging kaibigan, muling bigkas niya. Pilit naman kong humiti kahit na ang totoo, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Malabo naman kasi talagang maging kaibigan ko siya eh. Saka, sino ba itong si Fiona? Bakit kaya kilala niya si Manang Alda? Nasagot ang tanong sa isipan ko nang ilang saglit lang bumukas ang pintuan ng kwarto at iniluwa ang figura ni Manang Alda. Napansin ko pa nga ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito nang mapansin niyang gising na ako. Iyon nga lang, imbes na kay Manang Alda matuon ang buo kong atensyon, hindi ko mapigilan ang mapatingin sa kasama niya. Sa hitsura pa lang kasi mukha ng kagalang-galang at katulad ni Fiona ang ganda niya din. Mabuti naman at gising ka na Angela. Masyado mo naman akong tinakot bata ka. Ilang araw ka din inaapoy ng lagnat. Teka lang, nag-hello ka na ba kay Ma'am Fiona? Siya nga pala, kasama ko ang amo ko. Si Madam Trixie na mommy nitong si Ma'am Fiona, tuloy-tuloy na bigkas ni Manang Alda. Sa haba ng sinabi niya, isa lang ang pumasok sa isipan ko. Nakasama niya ang kanyang amo at siya iyong magandang babae na nasa tabi niya. Grabe ka naman Alda ang haba noon ah. Mukhang nalito si Angela sa mga pinagsasabi mo ah. Teka lang, kumusta pala ang pakiramdam mo iha? Ayos ka na ba? Wala na bang masakit sa iyo? Nakangiting sagot naman ng amo ni Manang Alda na sa natatandaan kong pangalan ay Madam Trixie. Sinasabi ko na nga ba eh, mayaman din itong si Fiona. Siguro itong si Madam Trixie din ang nanay noong lalaking nag-insist na dalhin ako sa hospital noong gabing dumating kami sa malapalasyong bahay na iyon. Kumusta na daw ang pakiramdam mo Angela? Abat ikaw bata ka, sumagot ka kapag tinatanong ka ni Madam at nakakahiya, narinig kong bulong ni Manang Alda sa akin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkapahiya. Nga pala, kabastusan nga pala ang hindi sumasagot sa taong kumakausap sa iyo. Kaya lang, ano nga ang magagawa ko? Hindi nga kasi akong marunong makiharap sa ibang tao eh. Ayos lang po ako Madam, halos pabulong kong sambit at kaagad na nag-iwas ng tingin dito. Kahit na mabait si Madam kagaya ni Fiona, sobrang nahihiya ako sa kanila. Pasensya na po kayo Madam. Mahiyain po talaga iyang si Angela. Palibhasa kasi hindi sanay makihalubilo sa ibang tao.
Mula noong nagkaisip, wala nang ibang ginawa ang batang iyan, kundi ang magtrabaho sa bukid para mabuhay ang sugarol niyang ina at batugan niyang amahan, direst sahang bigas ni Madam Alda. Hindi ko tuloy mapigilan ang maluha. Masakit kasi talaga sa kalooban sa tuwing naaalala ko ang mga pinagdaanan ko. Tama naman kasi si Manang. Hindi ko na-enjoy ang pagkabata ko. Simula nang nagkaisip ako, namulat na ako sa hirap ng buhay. Sa pagtatrabaho sa bukid at sa kalupitan ni nanay at dumagdag pa talaga ang stepfather ko. Kung sa kamalasan ng buhay ang pag-uusapan, ako na yata ang pinakamalas sa lahat. Inalila kasi ako ng sarili kong kadugo at worst, nanay ko pa talaga. Tama na muna iyan. Hayaan na muna nating na makapagpahinga itong si Angela para makabawi siya sa kanyang lakas. Alda, hintayin mo si Melay ha, siya ang hahalili sa iyo sa pagbabantay kay Angela dito sa hospital. Mauna na kami ni Fiona, narinig kong bigkas ni Madam Trixie na labis kong ipinagpasalamat. Totoo lang, hindi ko kasi talaga kayang makiharap sa kanila. Alam kong sila ang savior ko pero ewan ko ba. Siguro, babawi na lang ako sa ibang pagkakataon. Ngayong nakatakas na ako sa poder ng malupit kong ina, tatanaw ako ng malaking utang na loob sa mga taong tumulong sa akin. Isa na doon si Manang Alda at ang amo niya. Bye Angela. Kita na lang tayo next time, nakangiting paalam ni Fiona sa akin bago umalis. Isang kiming-ngiti naman ang pinakawalan ko. Pagkaalis ng inakaagad akong hinarap ni Manang Alda. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba talaga? Wala ka na bang nararamdaman na kahit na anong sakit sa katawan, seryosong kaagad na tanong niya sa akin. Alanganin man akong tumango kasabay ng pagtuon ng luha sa aking mga mata. Teka, ano na naman iyan bata ka? Bakit ka umiiyak? Sabi ng doktor, magiging maayos ka din. Although, marami kang mga pasa, sugat at peklat, gagaling din iyan. Pasalamat ka na lang dahil wala kang bali sa ilang taon na walang ibang ginawa ang nanay mo kundi ang bugbugin ka, muling bigkas ni Manang Alda. Lalo tuloy akong napaiyak. Iyon nga po Manang Naiiyak ako hindi dahil sa sakit kundi naiiyak ako dahil sa wakas, malaya na ako. Manang, tulungan niyo po ako, wala na po kasi talaga akong balak na balikan ang mga nangyari sa akin noon, lumuluha kong bigkas. Naman! Ako na mismo ang nagsasabi sa iyo Angela, kalimutan mo na ang walang kwenta mong nanay. Kalimutan mo na ang lahat-lahat ng mga masasamang nangyari sa iyo. Nandito ka na sa Manila at nandito lang ako. Tutulungan kita para makabangon muli, madamdamin niyang bigkas. Lalo naman akong napahaguhol ng iyak. Sa wakas, masasabi kong nakatakas na ako sa madilim na kabanata ng aking buhay. Tama si Manang Alda, sarili ko naman ngayon ang iisipin ko. Tama na ang pagtitiis. Ako naman. Sarili ko naman. Nakaligtas na ako sa kalupitan ng buhay at ayaw ko nang balikan pa ang lahat. Sila Madam Trixie, Ma'am Fiona at Sir Brian sila po ba ang amo mo Manang maya-maya ay tanong ko pagkatapos kong mahimasmasan. Nakangiti namang tumango si Manang. Huwag kang mag-alala, mabait iyang si Madam Trixie, Sir Dominic naman ang pangalan ng asawa niya. Medyo istrikto tingnan pero mabait din naman. May 5 silang anak. Isang kamabal na sina Sir Brian at Ma'am Brianna, tapos si Ma'am Bella, Sir Jihit sa kabunso si Ma'am Fiona, nakangiting bigkas ni Manang sa akin. Pinilit kong itanim sa isipan ko ang mga pangalan na nabangit niya. Sila din ang sumalo sa lahat ng mga gastusin dito sa hospital. Iyong lalaking naabutan natin noong gabing dumating tayo sa bahay, si Sir Brian iyon, muling bigkas ni Manang Alda. Manang, ano kaya ang pwede kong gawin para mabayaran ko lahat ng mga nagastos nila sa akin? Siguro, ang laki na nang dapat bayaran dito sa hospital no, hindi ko naman mapigilang tanong sa kanya. Nako, wag mo munang isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Walang problema kina Madam at Sir ang mga ganyang bagay. Wag mo munang isipin ang mga gastos. Ang alalahanin mo ngayon ay ang guwamaling ka kaagad para makalabas ka na dito, nakangiting sagot niya sa akin. Magaling na po ako Manang. Hindi na po masakit ang ulo ko at pwede na daw akong lumabas, kaagad ko ding sagot sa kanya. Hindi pa pwede. Hangat wala pang go signal ang doktor mo, hindi ka pa pwedeng lumabas. Teka lang, kaya mo na ba? Kumain ka na kaya muna habang hinihintay ko ang karelyebo kong magbabantay sa iyo, sagot niya sa akin.
Magbabantay sa akin, nagtataka kong tanong. Uuwi na muna ako para makapagpahinga. Melay ang pangalan ng magbabantay sa iyo dito mamaya. Huwag kang mag-alala, mabait din iyon, nakangiti niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Sa bagay, pabor sa akin na may magbabantay sa akin dito sa hospital. Mas maganda pa rin talaga na may nakikita akong ibang tao. Naging maayos naman ang kalagayan ko sa paglipas ng mga araw. Talagang sinulit ko ang pananatili ko sa loob ng hospital. Unti-unting gumaling ang mga sugat at pasa hanggang sa nag-declare ang doktor na pwede na daw akong lumabas. Sobrang saya ko lalo na nang sabihin ni Manang Alda na sa bahay daw ako ng mga De La Fuente muna dediretso. Hindi ko pa ulit nakakausap si Madam Trixie dahil hindi na siya ulit bumisita sa akin sa hospital pero makikiusap ako sa kanila na kung pwede sa kanila na lang ako magtrabaho. Kahit walang sweldo ayos lang sa akin, basta makakain lang at mabayaran lahat ng mga ginastos nila dito sa hospital. Dahan-dahan lang. Sige, maupo ka muna dyan. Simula ngayong araw, ito na ang magiging silid mo ha? Talagang nirequest ko kay Madam na magkasama tayo sa iisang silid para hindi ka manibago, bigkas ni Manang pagkapasok namin sa kanyang silid. Kakalabas ko lang ng hospital at diretso na kaagad ako dito sa magiging silid ko. Servants' quarter daw ang tawag ng naturang silid at share kami ni Manang. Hindi ko mapigilan ang ilibot ang tingin sa paligid at ganoon na lang ang tuwa ko dahil isang malambot na kutson ang hihigaan ko sa bahay na ito. Manang, ayos lang po ba talaga sa mga amo nyo na dito na muna ako? Nahihiya kong tanong kay Manang. Naman. Ayos na ayos lang sa kanila. Saka, sinabi ko na kay Madam Trixie ang sinabi mo sa akin noong nasa hospital ka pa, pabitin na bigkas niya sa akin. Ano po ang naging sagot niya? Tanggap na po ba ako? Excited kong tanong. Nakiusap lang naman ako kay Manang na kung pwede ba akong mag-apply bilang kasambahay para mabayaran ko nga ang naging gastos nila sa akin sa hospital. Tinatanaw kong malaking utang na loob ang lahat ng kabutihan na ibinigay nila sa akin, kaya naman gusto kong suklian iyon ng serbisyo. Sanay akong magtrabaho at talagang sisipagan ko basta matanggap lang ako bilang kasambahay. Hindi talaga sila malulugi sa akin dahil aminado ako na masipag ako. Daw. Pero sabi ni Madam, saka ka na daw mag-umpisa kapag magaling ka na, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa tuwa. Talaga po, ngiting-ngiti kong tanong. Nga. Kaya kung ako sa iyo. Magpahinga ka. Magpalakas para kapag mag-umpisa ka ng magtrabaho, marami kang energy, nakangiti niyan bigkas. Sunod-sunod naman ang naging pagtango ko. Ngayong sigurado na akong may trabaho na ako dito sa Manila, hindi ko talaga sasayangin ang oportunidad na ito. Magiging masipag at mabait akong empleyado para walang masabi sa akin ang mga amo ko. Kahit na habang buhay pa akong magtrabaho sa pamilya ito buong puso kong tatangapin. Basta lang hindi ko na mararanasan ang pananakit na naranasan ko sa sarili kong pamilya, ayos na sa akin. Mabilis na lumaipas ang mga araw. Tuloy ang pagaling ko at kahit papaano, tuluyang naghilom ang sugat at nawala ang mga pasa. Unti-unti din lumitaw ang tunay na kulay ng aking balat. Kung noon, sunog ako sa araw at sobrang itim ko, unti-unting naging maliwanag ang aking balat. Siguro dahil sa mga cream at mga gamot na nireseta ng doktor na pinagtiyagaan kong inumin at ipahid sa aking balat. Kasalukuyan akong nakaupo sa pinakalikod na bahagi ng bahay ng isang boses ang narinig ko. Wala sa sariling napalingon ako sa kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko nang masilayan ko si Ma'am Fiona. Hindi na siya bumalik ng hospital noong dinalaw niya ako noon. Naisip ko nga na baka nainis siya sa akin dahil halos ayaw ko siyang kausapin noon. Ma'am Fiona, nakangiti kong sagot at mula sa pagkakasalampak sa Bermuda grass, mabilis akong tumayo. Wow, mukhang magaling ka na nakangiti niyang sagot sa akin. Opo at salamat po sa pamilya niyo ma'am, nahihiya kong sagot. Saka, medyo pumuti ka na din. Dati kasi hindi ko lang masabi pero ang itim mo, natatawa niyang muling bigkas. Mukha naman siyang nagbibiro kaya natawa na din ako. Palagi po kasi akong nakabilad noon sa araw ma'am kaya sunog ang balat ko, nahihiya kong sagot. Pero ngayong nandito ka na sa Manila at hindi ka naman masyadong naarawan, puputi ka din. Iyong iba naming mga kasama sa bahay, mga may itim din sila noong bagong dating sila dito sa amin pero hindi nagtagal, pumuputi din naman sila, natatawa niyang bigkas.
Teka, halika ka. Sumama ka sa akin, nagulat pa nga ako nang bigla niya akong hawakan sa aking kamay at hinila. Wala sa sariling kaagad naman akong nagpasyanod. Bakit po? May iutos po ba kayo, ma'am? Hay, hindi pa, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang may narinig akong tilamsik ng tubig at malakas na tawanan. Nagtatakang napatitig ako kay Ma'am Fiona. Tingnan mo. Tingnan mo, Angela. Di ba ang hahang nila? Kinikilig na bigkas niya sabay turo sa pool kung saan kitang-kita ko ang ilang mga kalalakihan na masayang naliligo. Kaagad na namilog ang mga mata ko sa gulat. Hala, bakit tayo nandito, ma'am? Paninilip ito mahina kong bigkas. Humagikik lang ito na parang walang narinig. Parang tuwang-tuwa siya mga nakitang mga kalalakihan na hapit at maiksing shorts lang ang suot. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Nakita mo ba iyang blue si Harry iyan, matagal ko ng crush, kinikilig niyang bigkas at sinundan ng tingin ang lalaking tinuturo niya kaya lang, hindi naman sa naka-blue na pako ang paningin ko. Sa naka-green na kung hindi ako maaaring magkamali, siya iyong lalaking nag-insist na dalhin daw kaagad ako sa hospital noong gabing dumating ako dito sa bahay nila. Si Sir Brian. Di ba, ang gwapo niya? Sabi nila mommy at daddy hindi pa daw ako pwedeng mag-boyfriend dahil minor pa lang ako, pero kapag tumuntong ako sa tamang edad, ako mismo ang manliligaw sa hari na iyan. May nobya man siya or wala, ipaglalaban ko talaga ang pag-ibig ko sa kanya, kiniilig na bigkas ni Fiona. Iyon nga lang hindi nga sa hari na iyon nakatuon ang buo kong atensyon, kundi kay Sir Brian nga. Ang savior kong si Sir Brian. Heist, ang gwapo niya pala talaga. Ma'am Fiona, balik na lang po ako sa kwarto namin. Mahina kong bigkas kay Ma'am Fiona na patuloy pa ring nakasilip sa lalaking crush niya daw. Kanina pa dumadagundong sa kaba ang puso ko sa takot na baka mahuli kaming nakasilip dito sa may halamanan. Ano ba itong napasukan ko? First time kong nakisilip at wala talaga sa bokabularyo ko na gawin sana ito. Saglit lang. 1 minute na lang. Promise, ngiting-ngiting sagot niya sa akin. Iyon nga lang, ang 1 minute na pangako niya ay umabot na yata ng halos 5 minuto. Hanggang sa muli akong nakisilip at hindi ko mapigilang mapatakip ng aking bibig nang mapansin ko na may babaeng naglakad palapit kay Sir Brian at naupo sa kandungan nito sa bailing kiss. Shit, ang landi talaga nitong si Grace. Kainis. Hindi ko talaga gusto ang babaeng Ivan. Feeling ko talaga ginusto lang iyan ni Kuya para ipakita kina mommy na moved on na siya sa kabiguan niya kay Ate Nicole, narinig kong bulong ni Fiona. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot ng noo. May kaunting kurot kasi akong naramdaman sa puso ko kasabay ng pag-iwas ko ng tingin kina Sir Brian at sa babaeng kalampungan niya. Nakakaramdam din kasi ako ng inis na hindi ko maintindihan. Ngayon ko lang din napansin na hindi lang iisang babae ang kasama nila sa pool. 3 sila at napansin ko pa nga ang isa pa na lumapit din kay Harry. Katulad ng kay Sir Brian, matamis nang umiti ang babae dito kaya napasimangot tuloy si Ma'am Fiona. Heist, panira talaga ang mga higad na, yan. Itong si Kuya, pwede naman mag-swimming na sila lang. Kailangan talaga may mga kulasis na kasama. Makikita nila, isusumbong ko sila kay mommy at daddy, narinig kong sambit ni Fiona sabay atras. Nakasimangot akong hinarap sabay hawak sa kamay ko. Hindi na nakakatuwa sa totoo lang. Tara na nga Angela. Nakakainis ang mga tanawin. Sa kwarto ko lang tayo. May mga ibibigay nga din pala ako sa iyo, bigkas niya at muli akong hinila. Wala na akong choice pa kundi ang magpaubaya na lang. Diretso na kami sa loob ng bahay na first kong pumasok. Hiwalay kasi ang servants' quarter na tinitirhan ng mga kasama bahay. Nasa likod kaya ayaw ko sanang sumama sa loob dahil natatakot akong isipin na baka bawal ako, pero dahil mapilit itong si Fiona, wala na akong magagawa pa kundi ang sumama na lang. Ma'am Fiona, hindi kaya magagalit ang mommy at daddy mo kapag nalaman nila na isinama mo ako sa kwarto mo? Nag-aalangan kong tanong sa kanya. Huwag kang mag-alala Angela, ako ang bahala sa iyo. Magkaibigan na tayo diba? Narinig kong wika niya, kaya walang choice, kundi ang napatango na lang ako. Umakyat kami sa paikot na hagdan hanggang sa nakarating kami sa second floor ng bahay. Hindi magkamayaw ang mga mata ko sa kakaikot ng tingin sa buong paligid. Hindi ko kasi akalain na may mga bahay pala talagang ganito kaganda. Nangingintab ang buong paligid at kumikinang din ang mga ilaw na akala mo isang diamante.
Ang ganda. Ang ganda ng bahay niyo, Ma'am Fiona, mangha kong bigkas. Natigil pa ako sa paghakbang at inilibot ang tingin sa paligid. Mula sa gilid ng railings na hagdan sumilip ako sa ibaba at hindi ko mapigilan ang mapangiti. Ang swerte pala talaga ng mga taong ipinanganak na mayaman. Nakatira sila sa malapalasyong bahay. Ngayon ko lang lubos na na-realize na ang malas ko pala talaga. Mahirap na, walang ama tapos sinasaktan pa ng ang sariling ina at makailang ulit ng muntik na maghahasa ng stepfather. Hasist, sa tuwing naiisip ko talaga ang bagay na iyon, hindi ko talagang paigilan ang makaramdam ng matinding takot. Kaya nga hindi na talaga ako uwi sa amin kahit na ano pa ang mangyari. Tama ang palaging payo ng mga taong nagmamalasakit sa akin doon sa probensya namin. Nakailangan ko ng matakasan ang toxic na buhay sa probensya bago pa ako tuluyang mapahama. Kuya Ie, bago pa kami nakarating sa silid nitong si Ma'am Fiona, narinig ko ang pagtawag niya sa kung sino at wala sa sariling napadiretso ako ng tingin. Kaagad na tumapad sa paningin ko ang isa pang gwapong lalaki. Yes? Kaya pala kanina pa ako katok ng katok sa room mo, nasa labas ka lang pala. Narinig kong sagot na kung hindi ako nagkamali, ito iyong si Sergey. Sa bagay, narinig ko nga pala na tinawag siyang EA kanina nitong si Ma'am Fiona. Galing ako sa labas? Teka nga pala, si Angela. Naalala mo iyong minsang napag-usapan natin? Iyon kasama ni Manang Alda galing sa probensya. Siya na iyon, si Angela at dito na siya titira sa atin, nakangiting sagot ni Ma'am Fiona. Halata talaga sa boses nito ang kabaitan at hindi ko naman mapigilan ang kaagad na mapayuko nang napansin kong bumaling ang tingin sa akin ni Sergey. Angela? Beautiful name. Bagay sa kanya. Narinig kong sagot niya kaya kaagad kong naramdaman ang pag-iinit ng pisngi ko. Hindi kasi ako sanay na may pumupuri sa akin eh. Ilang araw na lang at mas lalo pa siyang gaganda kuya eh. Siya nga pala, kailan pala uwi sila mommy at daddy? Tanong niya sa kapatid. Bukas ng hapon. Wes seryosong tanong naman ni Sergey. Wala lang. Naiinis na kasi ako kay Kuya Brian eh. May mga higad siya na hinayaan na maligo sa pool at natatakot ako na baka may dala silang bakterya, masungit na sagot ni Ma'am Fiona. Hindi ko naman malaman kung seryoso siya or hindi dahil wala naman akong napansin na higad kanina sa may pool. Grabe naman siya, ang linaw pala ng mata niya at pati higad nakita niya. Ang liit kaya noon.